Hello everyone! Kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa DIRS 2.0. Andito na naman ako para maghatid ng mga kaganapan tungkol sa TBJ at isa na nga sa ating pag-uusapan ay ang ginawa po ni Boss Joey ngayong araw na kung saan ay tila baga insulto po sa tahanang pinakamasaya dahil sa bumababa at lumalagapak nitong ratings. Mamaya pag-uusapan natin ang tungkol dito. At bukod pa nga dyan, ating pag-uusapan ang tungkol sa lumabas na balita na ang tahanang pinakamasaya by 2024 ay papalitan na po ng sariling show ng GMA7. Nako, matinding balita na naman itong pag-uusapan natin. Kaya naman sana po ay wag ninyong i-skip ang ads at syempre wag i-pass forward ang video. Kasi hindi pa natin ito napapag-usapan sa isa nating channel. Meaning nito, latest, bago. So unahin nating pag-usapan itong ilang picture ni Mayor Jose Manalo kuha po sa Boracay na kung saan ay pa-relax lang kasama ang kanyang pamilya. So narito po at makikita pa natin na halatang nakapangtulog pa po si Mayor Jose Manalo habang nakaupo dyan sa malapit sa dagat. So parang itong tinutuluyan nila Mayor Jose Manalo and yung family niya ay malapit lang mismo doon sa dagat. Napaka-social naman, sana all, 'di ba? Sana all malapit yung tinutuluyan sa dagat, no? Kasi ang sarap diyan pag umaga and then hapon diyan ka magbababad, 'di ba? Kasi malapit lang yung dagat sa mismong tinutuluyan mo. And then meron pong naging pagbati itong si Ai de las Alas, no? Dito po kay Mayor Jose Manalo. So sabi po ni Miss Ai de las Alas, happy birthday sa aking kumpare, friend na mayor na ngayon. Sana maging maligaya ka kasama ang iyong asawa at mga anak. More birthday to ka, my friend, Mayor Jose Manalo. So, parang nakasabay niya po ata sila Ai de las Alas sa flight going to Boracay. Correct me if I'm wrong. Kasi kung inyong matatandaan yung suot dyan ni Mayor Jose Manalo sa picture, yung gamit niya nung pumunta siya sa Boracay, nung papunta pa lang siya sa Boracay, 'di ba? So, again, happy birthday Mayor Jose Manalo. Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol po sa mga ratings ng Prime Time TV ratings. So, ang nangunguna po syempre ang ratings, no, or yung pinakamataas na ratings ay walang iba kundi ang 24 oras. So, yung mga kalaban at katapatan nito, mabababa po yung ratings, TV Patrol, and then yung Frontline PH. No, mabababa po kumpara dito sa 24 oras. Pero, the rest po na mga sumunod dito sa ratings na to ay mga programa na po ng ABS-CBN. So, ang Batang Quiapo, yung Linlang, Can't Buy Me Love, and itong ano ba to, yung F4 ba to? Parang sa 5 din siya, no? So, imagine, 1 isa lang yung nakuha po ng GMA. The rest, ABS-CBN na po yung nagre-rate. Grabe, no? So, asaan yung nagyayabang dyan na 108 station daw ang meron sila kahit 108 station sila, TV5 at gawa po ng ABS-CBN ang pinapanood ng marami. So, daig sila ng merong 60 plus lang na station kung ratings ang pagbabasehan ng kanilang mga show na nangingibabaw ang gawa po ng kapamilya, no, na umeere po sa TV5. Isa lang po ang nagre-rate sa GMA, kundi yung 24 oras. So pagtapos ng 24 oras, pulasan na po sila at takbuhan sa TV5 para doon manood ng drama. So nakakatawa, di ba? Samantala pag-usapan naman natin ang mga ratings ng mga noontime show for February 8 to February 10. So, ang Itbulaga po, February 8, 4.6. Ang It Showtime naman ay 4.0. At ito namang tahanang pinakamasaya ay 2.9. So, noong February 9, 5.1 ang nakuha po ng Itbulaga. Ang taas. Samantalang sa It Showtime, 4.8. At dito naman sa tahanang pinakamasaya ay 2.9.
At noong February 10 naman po, ang Itbulaga ay 4.6. Dito lumumang si It Showtime na 5.0 ang nakuha po nila. Samantalang itong itahan ng pinakamasaya ay merong 2.4% lamang, no? So lumamang po ang It Showtime noong February 10, 2024. So kung di ako nagkakamali, araw ba to ng Sabado? So ang lakas ng It Showtime ng time na yon, ha. So grabe, no, ang baba po ng ratings ng tape. Naglalaro na lang po sa line ng DOS yung ratings nila. Kaya naman hindi nakakapagtaka na may lumabas na mga post tungkol sa rumored na sariling show ng GMA ang ipapalit sa tahanang pinakamasaya. Katulad na lang po ng post ng The Millennial. Sabi dito, GMA 7 plans to replace noontime show tahanang pinakamasaya with TikTok Lock in December 2024 due to declining ratings. To boost their free noontime lineup, they are bringing back the classic singing competition, Tanghada ng Kampiyon. Rumors suggest TikTok Lock might permanently replace the show if the deal between Tape Inc. and GMA concludes in December 2024. So, ayan, abangan natin yung December 2024 kung mangyayari ba yung mga lumalabas na balita na yan tungkol sa tahanang pinakamasaya, no? And dito po sa pre-noontime show na TikTok Lock, kasi talagang pinapalakas po ng GMA ang TikTok Lock ngayon, at pag yan po ang nakaungo sa ratings ng tape, hindi malabong pagpalitin ang dalawang yan ng time slot. Tapos yung tahanang pinakamasaya ang maging pre-noontime show. So, lalong bababa yung ratings nila pag nagkataon, ano? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa naging post nitong si Boss Joey De Leon ngayong araw na kung saan ay tila baga insulto sa tahanang pinakamasaya sa pagbaba ng ratings nito, no, na kumuha po ng atensyon ni Boss Joey. So, paano ba naman laging sadsad sa DOS ang ratings ng tape? Kaya, sinong hindi mapapansin ito? So, nag-post si Boss Joey ng ratings mula po sa Ito Ang True na page. Ayan, napansin po sa Ito Ang True na page na kung saan ay makikita po ang mababang ratings ng Tape Inc. So, ito ay ratings for February 8, 2024, Thursday, ano? So, yung ratings ng tahanang pinakamasaya ay 2.9% lamang. So, ang It Showtime naman ay 3.8% at ang Itbulaga ay 4.6%. So, mataas tayo noong February 8, 2024. And kung magbabasa kayo ng comment, no, sa naturang post ni Boss Joey, sabi ng isa, 2.9%, may nanonood pa pala. Tapos may nag-comment, Itbulaga the best. May 2.9. Yung ano nga yun, haba ng title eh. Still number 1 yarn since 1979. So, yan po yung mga komento po nila, no? So, syempre, may nanonood pa rin sa kanila. Yun nga lang, hindi ganun kataas. Kasi lumipat na po lahat ng mga manonood sa Itbulaga and syempre, sa It Showtime. So, yung wala lang po dyan na caption ni Boss Joey, mauunawaan agad yan ng marami kung pakakaisipin ang nais niya pong ipunto. Ako, ang naiisip ko sa caption at sa post ni Boss Joey, yung mababang ratings ng tape na pineplex po ni Boss Joey na isang malaking insulto sa tape kasi simula po nang nawala ang TBJ sa tape, ganyan na po ang kinalabasan nila. So kayo po ba? Ano po yung pagkakaunawa ninyo sa post na to ni Boss Joey? So magkomento lang kayo ha at babasahin natin yan.